of Israel, I promise that I will rescue you from the oppression of Egypt, and I will bring you there to a land flowing with milk and honey. How many among you, kung kayo ang papangakuan ng Panginoon nito, magiging excited din kayo knowing that you have been a slave for 430 years? Kung ikaw ay alipin for 430 years at pinangakuan ka ng Panginoon na ire-rescue ka niya sa oppression ng iyong mga oppressor, matutuwa ka siguro. At ma-excite ka rin sa mga pangakong ito ng ating Panginoon. Pero, napansin niyo ba mga kapatid, that in order for us to get there, we have to endure what's happening here. Kasi minsan excited tayo to get there so that we could escape here. Para bagal lumalabas, masyado maganda ang pangako ng Panginoon, but my life here on earth is still miserable. Now, I rebuke that mindset. Naniniwala ako mga kapatid na yes, may ipinangako ang Panginoon sa atin on the other side of this problem. There we can find redemption, there we can find peace, there we can find joy. But here, you don't have to live a miserable life. With Jesus, you can live a joyful, peaceful, worry, anxious-free life. Katulad ng nation of Israel, si Moses ang naglabas sa kanila from Egypt, pero dahil na-delay sila ng 40 years, namatay na si Moses at kailangan magpalit ng liderato at si Moses pinalitan ni Joshua. So si Moses ang naglabas from Egypt, pero si Joshua ang nagpasok sa Promised Land. Kaya nga nung si Joshua na ang pumalit sa leadership, nagkaroon siya ng takot. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't be discouraged, don't be afraid. As I was with Moses, so shall I be with you. As I was, so shall I be. I was, so shall I be. I was, so shall I be. Parang sinasabi ng Panginoon sa ating simbahan, I was with you for the past 10 years, so shall I be for the next 1 decade, 2 decades, and 3 decades to come. Ibig sabihin, I am the same God, the God of your forefathers, the God that healed the sick, that delivered the oppressed. Ako yung Diyos na nagpagaling before, ako pa rin ang Diyos na nagpapagaling ngayon, at ako pa rin ay magpapagaling bukas. I am He who was, who is, and who is to come. The same yesterday, today, and forever. That is the kind of life that God wants you to live, a life with authority. Ahead and not the tail, above and not beneath. Victor, not a victim. Victory, not defeat. Pero minsan, yung way of our victory is different from God's way of victory. Pero in case you forgot, I want you to be reminded that God's way is always the right way. Iba ang pamamaraan natin ng victory sa pamamaraan ng Diyos ng victory. Iba yung pamamaraan mo ng pagluluto ng adobo sa pamamaraan ng pagluluto ng katabi mo ng adobo. Yung katabi mo pag nagluto ng adobo walang laurel, yung isa may laurel. Yung isa puro suka, yung isa naman maraming toyo, yung nagluto may toyo din. Amen. Pero iba-iba man ang ating pamamaraan, we are aiming for that one goal. Alam nyo, ganun din sa ating Panginoon. Iba-iba ang pamamaraan natin sa pamamaraan ng Diyos. In fact, our plans is no match to God's plan in our lives. May plano tayo pero minsan walang purpose. But God's way is better than our ways. His thoughts are better than our thoughts. And His plans are greater than our plans. Minsan lang nadidisappoint tayo because we want to escape here for us to get there. Kasi excited na tayo sa land flowing with milk and honey, and sometimes we are frustrated kasi nag-e-expect ka ng milk and honey pero ang nakikita mo, walls and giants. Sino sa inyo ganun? Pinangakuhan kayo ng milk and honey, pero ang nasa harap nyo, walls and giants. Naalala ko, pagpasok nila ng Promised Land, nung nandun sila sa Gilgal, tinuli pa lahat ng mga kalalakihan. Pagkatapos ang unang city na kailangan nila i-conquer is the mighty city of Jericho. Akala ko ba this is a land flowing with milk and honey? Akala ko ba this is the land of Hivites, Jebusites, parasite, mosquito bites? Then all of a sudden, I was not informed. I did not sign up for this. Hindi nyo naman sinabi na meron pala kaming kailangang mga higanting pabagsakin. Bakit? Yung possession ipinangako, but you have to possess your possession. Yes. After all, ipinangako ng Panginoon ang there, but here you have to fight for it. In here you have to pray for it. Sometimes lang nabofrustrate tayo kasi expectant tayo dun sa milk and honey, pero nakikita natin ay walls and giants. And minsan, hindi tayo nakakapag-step out of our comfort zone. Hindi tayo lumalabas sa ating mga kanya-kanyang bangka because we are intimidated and afraid sa mga opponent that is in front of us.
Parang nation of Israel. They're supposed to be in the promised land. Year 2 pa lang. Delay na, pero at least year 2 nandun na sila sa promised land. Pero mas pinili nila dahil sa kanilang takot. Nung nakita nila yung mga giants, nung nakita nila yung mga walls, sabi nila, we cannot do that. We cannot defeat them. So we would rather wander, wander in the desert for another 38 years than to step out of our comfort zones and fight for what is ours. Natatakot tayo sa mga higante na nasa ating harapan. Ang tanong ko mga kapatid, paano tayo lalakad sa ibabaw ng tubig kung lagi kang nasa pampang? How can you walk on water if you're always on the shore? God is inviting you, come, walk on the water. You are going to experience something that you've never experienced. I want you to see what you haven't seen yet in your life. But you have to get out of your boat. You have to get out of your comfort zone. Hindi porket may presensya ng kaaway, nawala ang presensya ng milk and honey. Nandun pa rin ang milk and honey, pero may mga challenges in between. Sa buhay kasi walang cheat code. Hindi porket may mga challenges, pwede ka magkaroon ng cheat. Up, up, down, down, A, B, A, B. Bigla mo malalagpasan. Nung gino kayo sa 9am, wala nakagets eh. Pero dito, puro bata, may gets sila eh. Up, up, down, down, A, B, A, B. Bigla ang level 65. Walang cheat code sa buhay. Pagdadaanan mo ang lahat ng mga levels, ang lahat ng mga challenges in your life. Pero hindi porket may kaaway, wala na yung pangako ng Panginoon. In fact, kapag mas matindi ang kalaban, mas matindi rin yung pangako. Ibig sabihin, yung size ng challenge is an obvious sign of the size of God's promise in your life. The darker the night, the brighter the day. The greater the challenge, the greater the victory. The greater the difficulty, the greater the promise. In fact, mas mataas ang level, mas maraming devil. Pasinin niyo po yan? Nung mga level 1 ka, demonyito lang kinakalaban mo, kaya ko to, pre. Naalala niyo yung mga panahon, nagsusuper Mario Brothers tayo? Na yung level 1, kayang-kaya natin. Pagdating ng level 2, medyo. Pagdating ng level 3, at 4 and 5, minsan nahihirapan ka na. Kaya parang bored ka na dun sa una kasi nadaanan ko na ito. Kayang-kaya ko na ito. Alam niyo sa buhay ganun din. Walang cheat code. Hindi natin mababypass ang mga levels ng ating buhay. We have to go through all of this. Pero habang lumalaki ang mga giant, it is an obvious sign na malaki ang pangako ng Panginoon sa buhay. The greater the crushing, the greater the anointing. Hallelujah. In fact, pasalamatan nga natin yung mga kaaway natin, yung mga challenges sa buhay, kasi yun pa nga nagpo-push forward sa iyo eh. Para kanino ka bumabangon? Sa mga kaaway ko. Para patunayan ko sa kanilang mali sila. Di ba yung mga struggle sa buhay, yun pa nga ang nagmo-motivate sa atin to move forward. Yung mga challenges sa buhay natin, yung mga haters, doubters, discouragers ng ating buhay, kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magdadasal ng taimtim. Napansin nyo, nung dumami kaaway mo, nung dumami ang challenges sa buhay mo, napapadasal ka ng taimtim eh. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung talagang walang-wala kang problema. Yung ang daming mga blessings sa buhay mo, na-promote ka sa trabaho, nagkaroon ka ng salary increase, tumama ka pa sa loto kahit bawal, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Nagkita tayo eh. Kidding aside. Pansinin nyo, kapag may mga challenges, magiging time-time ka, pero pag punong-puno ng promotion, yung bank account mo, hindi nawawala ng mga blessing, di ba? Yung darating na yung susunod na sweldo mo, hindi pa nauubos yung pera mo. Ang sarap ng ganung pakaramdam, pre. Di ba? Ang sarap ng ganung pakaramdam. Pero ano ang usual nating ginagawa pag nangyayari yun? Thank you, Lord. Napakabuti mo po sa aking buhay, karapat dapat kang parangalan. Worthy is your name, Jesus. Pero kapag may challenge, kulang na lang, dumapa ka eh. Lord, hirap na po ako sa buhay. Pansinin nyo, kapag may challenge, mas nagiging time-team at intimate ka sa Panginoon. Pasalamatan na rin natin ang Panginoon. Kung hindi dahil sa problema, hindi ka tatawag. Kung hindi dahil sa challenge, hindi ka pa makakaalala kay Lord. Kung hindi ka nagkaroon ng problema, hindi ka pa makakapagsimba. Hindi kayo ito, taga-ibang church lang po ito. Amen? So pasalamatan natin ang mga challenges sa ating buhay. Salamat, nilait mo ko, nakita ko yung halaga ko. Salamat, minaliit mo ko, nakita ko ang kalakihan ng Diyos sa aking buhay. May pangako ang Diyos. At pansinin nyo,
Ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay, yung pangako ng Lord sa ating buhay, hindi mo mabibili sa pure gold o sari-sari store. Eternal siya. Ang kayang ibigay ng mundo, maa-access mo sa mundo. Pero yung kayang ibigay ng Diyos, hindi mo maa-access dito sa mundo. May mabibili ka bang joy sa sari-sari store? Dishwashing liquid lang. Pero wala kang mabibiling joy, amen, na ibinibigay ng Panginoon. Kasi kapag ang Diyos nangako, paniwalaan mo. May authority siya para gawin ang pinangako ng Panginoon sa ating buhay. At itong simbahang ito ang testamento na ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Na hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya at hindi siya nakalimot. Lalo ngayon, mag-e-eleksyon na naman. Sa lahat po ng mga tatakbong kagawad, sa darating pong halalan, lagi niyong tatandaan, isulat sa balota, Stephen Prado. Tignan nyo pag may mga meeting de avance yung mga politiko. Hindi ko nilalahat. Pero marami akong napapansin na kapag may meeting de avance yung mga politiko, talagang mga tao talagang, sabi, pag ako ang inupo nyo, sinisiguro ko sa inyo, lahat ng tambay magkakatrabaho. Sinisiguro ko sa inyo, kapag ako ang inupo ninyo sa posisyon ng pagiging kagawad, ang mga kanal natin magiging malinis. Ang mga kalye natin mawawala ng kalat. Mga tao naman, wow! Grabe, paniwalang paniwala. Pansinin nyo hindi pa nakakaupo yan. Pero paniwalang paniwala ka na sa pangako nila. Samantalang si Jesus matagal na nakaupo sa trono. Yung mga pangako niya, never natin pinaniwalaan. Mga pangako niya, never natin. Kapag ka nakaranas lang ng problema, nakalimot ka na yata, Lord. Matagal na si Lord nakaupo sa trono. Kahit may sakit ka, nasa trono siya. At hanggat nasa trono ang ating Panginoon, may access ka sa kagalingan, may access ka sa joy, may access ka sa peace. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, mag-invest ka ng mga bagay na papunta there, na just here. Kasi dito, yung pera, fame, popularity, success, whatever it is that this world has to offer, lahat po yan temporal. Hindi ko sinasabing, hindi ko ina-advocate na huwag tayong mag-ipon, na huwag tayong maghanda. Kailangan natin maghanda. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo lalagi here. Pero dapat sa atin pong pag-i-invest here, meron tayong purpose that is always for there. For eternity. Now, ang tanong ko sa inyo, pag may tinanggal po ba ang Panginoon sa inyo here to prepare you for there, kaya mo pa rin bang magtiwala sa Kanya? Yun yung mahirap na part eh. Lord, ba't mo tinanggal? 7 years na po kami. Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Sus! May mga bagay na tinatanggal ang Panginoon here to prepare you for there. If you will trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, you can be sure, mga kapatid, na hindi niya yan tinanggal para nakawin at tanggalin sa iyo ang kaligayahan. Tinanggal ng Panginoon yan para ikaw ay protektahan. God's rejection is not just redirection. God's rejection is also God's protection. Iniingatan tayo ng Panginoon para sa next stage ng ating buhay. Kaya if I were you, invest in the kingdom of God. Ano ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 19? Everybody read this with me. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart be also. What is this verse saying? What is Jesus trying to say to us? Sinasabi ng ating Panginoon sa atin that investing in God's kingdom is the best investment you'll ever make. In the era of stock market and Bitcoin na walang kasiguraduhan, investing in God's kingdom is the best investment that you'll ever make in your life. Put up the verse again in Matthew 6. I will summarize that verse to you. Sa kingdom ng Lord, kaya maganda mag-invest, una, hindi nawawala. Pangalawa, hindi nananakaw. Pangatlo, nagtatagal at panghabang buhay. Yung bahay mo sa langit, hindi masisira.
Ang city na future na binibuild ng Panginoon, merong unshakable foundation. Yung kingdom ng Lord, it will never fade. It will never end. Merong incorruptible inheritance ang lahat ng mananampalataya. Kaya kung ang buhay lang natin ay para sa pagtatrabaho, para sa trophy, para sa medalya, para sa certificate, good grades, pera, sasakyan, hindi po masama ang lahat ng bagay na yan. Pero kung sa process ng pagkuha natin ng lahat ng ito, makalimutan natin ang ating identity na tayo ay sons and daughters of God, it's not worth it. It's not worth it. Huwag mo ipagpapalit ang gusto ng Panginoon sa iyo sa gusto mo lang ngayon. May magandang bagay na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi mismo ng greatest leader of all time, Jesus Christ, what good is it that you gain the whole world? What do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? In essence, parang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, hindi masama ang yaman. Kailangan natin yan dito sa buhay. Hindi masamang mag-invest, hindi masamang magplano, pero tatandaan natin, hindi natin siya madadala. Pag iniwan mo nga, pinag-aawayan pa. Pero kapag nag-invest ka sa kingdom ng Lord, kahit buhay ka pa, may advance payment. Nag-i-invest ka na ngayon pa lang. Malungkot na kayo, pasiyahin ko kayo ng konti. Yung pagpunta nyo ngayon sa church, kahit pilit na pilit pa, is actually an investment for your eternity. Kaya nga yung mga nag-invite sa inyo, willing na ilibre kayo. Kasi yung libre na yon, kinabahan yung mga nag-invite, Pastor, wala akong pinangakong ganyan ha. Huwag mo akong ilagay sa kapahamakan. Kaya nga, yung mga nag-invite sa inyo, willing silang ilibre kayo kasi yung papakainin nila kayo mamaya, pag nabusog ka, tapos na yon. Pero yung nakuha mo sa meeting na ito, yung tinuro ng Lord sa iyo ngayon, yung presensya ng Diyos na naranasan mo, that will last. Itong event na to matatapos after 2 hours. Pero yung epekto ng ating celebration today will last for eternity. Yung iba sa inyo, after 3 years, maaalala nyo pa rin yung very same moment kung saan kayo nakaupo, kung paano kayo kinausap ng Lord, at paano kinonfirm ng Lord ang kanyang pagtawag. He's the one who ordered our step. He's the only one capable to stop it and say, anak, that's a wrong choice. Kapag tinanggal ng Panginoon, wag mo na ipilit. After all, pag di na pa sa'yo, hindi ka nawalan. Kasi hindi talaga para sa'yo yun. Nalulungkot lang ako sa ibang mga taga 3 p.m. service. Kasi nung sinara ng Lord yung pintuan, nakatayo pa rin sila, Lord, kailan mo bubuksan? Kapag sinara na ng Lord, wag mong piliting buksan. Nagtataka ako, yung sarado, pinipilit yung buksan. Yung bukas, ayaw yung pasukan. May binuksan na ang Lord ng mga bagong pintuan, bagong opportunity. You only have to step out of it and conquer your fear. Step out of your comfort zone. Never neglect ang mga open doors, mga doors na naghahatid ng pagpapala sa buhay mo. Kasi kailangan mong pasalamatan ng Lord, hindi lang sa mga saradong pintuan, maging sa mga pintuang bukas na nilalagpas-lagpasan lang natin. Ilan ang pintuan nyo sa bahay? May kanina may sumagot, isa. Talaga? Isa lang? Paano kaya yun? Wala silang pintuan ng CR, wala silang... Natauhan din siya eh. So siguro yung iba sa inyo may pintuan sa harap ng bahay. May pintuan sa likod ng bahay papunta sa swimming pool. Ah, sana all. May pintuan sa kwarto. Ha? May pintuan sa kusina. Ang dami. Siguro 4 o 6 na pintuan. Pero malamang marami sa inyo, hindi nyo nabilang yung pintuan ng cabinet. Hindi nyo nabilang yung pintuan ng refrigerator. Pag binubuksan ng refrigerator, nabubusog ka. Pero nilalagpasan-lagpasan lang natin mga open door na naghahatid sa atin ng pagpapala. Mas grateful lang tayo dun sa mga pintuang nakasanayan natin. Pero maraming pintuang binubuksan ng Lord. Hindi ka makakapag-bis pag di mo binuksan ng cabinet. Hindi ka makakakain pag di mo binuksan ng refrigerator. But those doors, underappreciated, but God is using to bring the blessing to you. And we should be grateful to God for that. Hindi yan masusuklian ng kahit ano pa man. Gawa ng Diyos ito. Kalooban ng Panginoon at gusto at nais ng Panginoon na kung tayo man ay maglalaan ng ating panahon, maganda ito.
Maganda maglaan ng trabaho, ng para sa trabaho, pero yung para sa pamilya mas mahalaga. Yun yung mga bagay that will last. Yung memories, yung pera mawawala, yung memories habang buhay na nandito is invest more on those things that have eternal value and continue to believe the promises of God in your life. Minsan yung gusto mo at saka yung gusto ng Lord hindi magkasundo. In fact, napansin ko to sa maraming Christians, lalo sa mga 3 p.m. service. Napansin ko ito sa maraming Christians nowadays, na akala nila, porket pangarap nila, kalooban na ni Lord. Hindi porket ginol natin at pinangarap natin, yun ang iniloob ng Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi, parang papunta si pastor sa'yo, ingat ka. Masasapul ka dyan. Because what we want and what is right is not always the same. Minsan may kumausap sa akin, after 3 years of settling for less and doing a wrong choice, sabi niya, Pastor, nagkamali ako ng pagpili. Pinagpalit ko ang gusto ng Panginoon sa gusto ko lang mangyari. Alam mo, Pastor, na-realize ko, nung ako'y nasa maling landas, kinukumbinsi ko ang sarili kong masaya ako. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na tama ang naging desisyon ko. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, pag nasa tamang choice ka, hindi mo na kailangan kumbinsihin ang sarili mong masaya ka. Kasi sa tamang choice, laging mayroong joy, laging mayroong peace. You're going to be happy. You're going to experience peace. Kaya nga po, ang sabi ng writer ng Hebrews, mag-ingat kayo sa tinatawag nilang Esau syndrome. Watch out for the Esau syndrome. How many among you are familiar with that name, Esau? Si Esau, pinagpalit niya yung kanyang birthright para sa lugaw, tokwat, baboy. Remember that story? Gutom na gutom siya. Nagluluto yung kanyang kapatid ng lugaw. Sabi niya, ibenta, bigay mo sa akin yung lugaw. I'm gonna die, mamamatay na ako sa gutom. Which is not true, by the way. Which is not true, by the way. Pero he's so desperate, pinagpalit niya yung kanyang blessing and birthright para sa lugaw and stew. Sabi ng writer ng Hebrews, ingat kayo sa ganyan. Yung pinagpapalit nyo, yung God's lifelong gift in exchange for your short-term appetite. We all know na si Esau, pinagsisihan niya ang kanyang impulsive act at ginusto niya yung blessing na ibinigay niya in the first place, pero huli na ang lahat. Magandang paalala para sa bawat isa sa atin, lagi po tayong may dalawang pagpili. We always have 2 choices. Life or death. Curse or blessing. Eternal, temporal, ultimate, or immediate. You can live a worried life, but you don't have to. You can live an anxious life, but you don't have to. You can die with sickness, but you don't have to. Kapag God will never say something that He will not deliver. Kapag ipinangako ng Panginoon that I'm the God that healeth thee, and you believe it, you make it personal in your life, by the grace of God, naniniwala tayo. Kayang i-perform ng ating Panginoon. All you have to do is make the promises of God personal in your life. Make it personal. My faith can move mountains. Make it personal, kapatid. The path of the righteous gets brighter and brighter. Make it personal in your life. God is the one who can deliver me. God is the one who can protect me. Talk about more on the promise than the problem. Talk about more on the promise than the Goliaths in your life. And believe that what He said in His word, He shall fulfill. Question. Kapag ba binigay ng Panginoon sa iyo, kahit parang ayaw mo, magtitiwala ka ba na ginawa to at inalaw ng Panginoon to para sa iyong kapakinabangan? Amen, Pastor. I agree. Ang tawag ko dito, may tinatawag akong a la carte Christianity. Yung parang pag nasa Jollibee ka, pipili ka ng gusto mo. Soup, chicken joy, burger steak, siomai. Sa Jollibee, may siomai na sila. Ang pinakamasayang bubuyog sa buong Pilipinas, di ba? I call it a la carte Christianity na minsan tayo, pag binuksan natin ang Word of God, gusto natin a la carte lang. Oy, I want this verse.
I want this promise. Lord, I believe in this promise. Lord, I will follow this. Pray always. I follow this. Love your enemy. Lord, ex mo na to. Kalasin mo na to. Lord, punitin na natin to. Hindi natin to gusto. Ang tawag ko dyan, a la carte Christianity. Susundin lang natin yung gusto nating sundin. Na wala tayong tiwala sa Panginoon na lahat ng sinabi niya sa kanyang salita ay makakabuti para sa atin. Meron niya ako nabalita ang isang restaurant. Doon daw sa restaurant, may mga high-end, fine dining restaurant na walang menu. Pag upo mo, hindi ikaw ang o-order ng pagkain. Naka-prepare na yung 4-course or 5-course meal na kakainin mo. You just have to wait for the food. You don't know what the food is. Hindi mo nga kayang i-pronounce yung mga pagkain na yon. Hindi yun ang pinili mo. Napansin niyo yun sa mga fine dining, ano to? Chinquasi. Hindi mo kayang i-pronounce pero kinakain mo. Masyado kang tiwala sa chef na yung kanyang ihahanda ay good for you kahit hindi yun ang pinili mo. Sabi ko nga sa sarili ko, magbabayad ka ng malaki para sa pagkain hindi mo pinili. Parang lugi yata yun ah. Pero masyadong mataas ang tiwala nila na ang chef na ito ay reliable, na hindi ito nagluluto, na hindi pasok sa iyong panlasa. That every time mag-o-offer siya ng something, it is for your good. Pinabuti, pinaghandaan, hinanda specifically para sa iyo. Kung may tiwala tayo sa chef, nauupo na lang tayo at mag-aantay na lang tayo kung ano ihahain kakainin natin. But hindi natin kayang magtiwala sa ating Panginoon na kung ano man ang ilaalaw niyang mga challenges in our life ay alam niyang para sa ating ikabubuti. We should trust God more kaysa sa mga in-offer ng mundong ito. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. At kapag pinangako ng Panginoon, kapatid, I tell you this, you are a product of a promise. In fact, I can be bold to say this, kahit ako man, alam ko, produkto ako ng panalangin ng ibang tao na nauna sa akin. Ikaw din, produkto ka ng ibang taong nanalangin, na matagal ka na nilang ini-invite sa church, Lord, kailan ba, siya na ba? And finally, you are here. You are an answer to somebody else's prayer. You are a miracle. Sabi mo nga sa katabi mo, milagro ka. Pinili ka, hindi ka pinagpilian. Amen? Amen? It is good. A land flowing with milk and honey. That God is going to prepare you from here to there. Pero minsan, gusto ni Satan ayawan natin ng here para magmadali tayo there. Kaya nyo mga kapatid, nakakalungkot man sabihin, pero marami talaga pong mga Christians sa katulad natin ang nadaya ng kaaway. Mas pinili nila yung pangako ng mundo kaysa sa pangako ng Panginoon. Naalala nyo last Sunday sa pinag-aralan natin? Naalala nyo pa po ba yung message natin last Sunday? Sino yung nag-abandona kay Apostle Paul? Pinili niya yung mundo kaysa sa misyon at pagtawag ng Panginoon sa kanya. Si Demas. Naalala nyo si Demas? Di ba? Pinili niya ang mundo kaysa sa mga bagay na para sa Panginoon. Bakit natin ipagpapalit? Sabi ko nga lagi, minsan hindi mo rin masisisi ang mga dinaya at naloko kasi hindi naman nila alam na naloko sila at dinaya sila. Kasi kung alam mong dinaya ka, hindi nadaya yun. Daya. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Pero minsan nalalaman na lang nating nalokot na daya tayo pagtapos na. Pag nakita na natin at hinarvest na natin yung consequences ng ating maling pagpili. Ganyan ang nangyari kay Eva at Adan eh. Naalala niyo yung story ni Eva at Adan? Nung lumabas yung ahas at si Satanas nagkatawang ahas at nakipag-usap kay Eva. Kaya hindi lahat na nakipag-usap sa inyo, dapat kinakausap nyo. Oo. Baka ahas na yan. Amen? Tignan nyo to ha. Napakatindi kasi si Eve, niloko, dinaya. Amen? Pinagmukhang tama yung mali. Tignan nyo to. Ang sabi ng verse 1 in Genesis chapter 3, fasten your seatbelt, we're gonna land the plane. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. Sabi niya sa babae, did God really say that you must not eat from any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, and you will die. Tingnan niyo yung atake ni Satan dito ha. Isa sa mga instruction ng Panginoon, nung nilikha ng Lord si Adam and Eve, nilagay sila sa Garden of Eden,
At binigyan sila ng Lord ng provision, food to eat. So, nag-create ang Lord ng mga trees dun sa garden, na sabi ng maraming Bible scholars, sa Garden of Eden, merong at least 8,000 kinds of trees in the Garden of Eden alone. Ang daming binigay, pero sabi ng Lord, ang dami niyong pwedeng kainin, pero itong puno na ito, huwag niyong gagalawin. Huwag niyong kakainin, or else you will die. Pero napansin niyo kung ano yung, ang dami namang option, pero kung ano yung bawal, yun talaga yung parang gustong-gusto natin, ano? Parang laging dinadivert ni Satan yung ating atensyon dun sa pinagbawal kesa sa pinahintulot. Kaya tuloy, pag lagi ka nakafocus sa bawal kesa sa pinahintulot, parang lumalabas tuloy na si Lord madamot. Parang lumalabas tuloy na si Lord may wini-withhold sa atin. Kaya si Satan biglang pumasok. Kinausap niya. Itong si Eva, sabi niya, did God really say? Ahas nga eh. Did God really say na hindi nyo? Tingnan nyo ha, sinabi ba talaga ng Diyos na bawal nyong kainin ang bunga ng mga punong ito? Mali yung tanong eh. Kasi ang sinasabi ni Satan, bawal ba talagang kainin? Deception yan. Ano sabi ni Eva? Di naman. Shadow ka naman. Di naman. Sinabi ng Lord, pwede namin kainin ng lahat maliban dito sa isa. Bawal namin hawakan, bawal namin kainin, or else we will die. Tignan nyo ang sagot ng kaaway. Verse 4. No. You will not certainly die. Hindi ka mamamatay. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6. So when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye, desirable for gaining wisdom, she took some, ate it, and she also gave to her husband. Kaya kami mga lalaki, sunod lang kami ng sunod. Sige, kailangan okay. Tignan nyo ha. Tignan nyo yung progression. Tuwan-tuwa ako sa progression nito eh. Kasi tignan nyo. Nung una, bago siya tanungin ni Satan, alam niyang bawal. Hindi niya hinahawakan, hindi niya nilalapitan, hindi niya kinakain. Then kinausap siya ng ahas. Sabi niya, did God really say na bawal niyong kainin ang lahat ng mga punong ito? Hindi naman. Inalaw naman ng Lord ang lahat, wag lang dito sa isang to. Kasi mamamatay daw kami. Hindi totoo yan. Hindi ka mamamatay. Takot lang ang Diyos kasi magiging parang kawangis ka niya. Alam mo ang kahulugan ng tama't mali. Then all of a sudden, tignan niyo yung verse 6, show up on the screen. Bigla nagbago at nag-shift. Sa verse 6, ang sabi, when the woman saw that the fruit was good, pleasing to the eyes. Now, tignan niyo ha. Nung una, ayaw niya. Nung una, alam niyang mali. Pero dahil nakapag-usap siya kay Satanas, nabago yung perspective niya. It only takes one conversation to change her perspective. Kasi, pinagmukha ni Satan, may nililihim ang Diyos sa inyo. May pinagdadamot siya sa inyo. Ayaw niya lang kainin kasi magiging kawangis kayo ng Diyos na alam niyo ang katotohanan. Siguro sabi ni Eva, oo nga no. Talaga bang sinabi nga ng Panginoon? Then all of a sudden, yung ayaw niya, ngayon, gustong-gusto niya. What happened in between? What happened in between? You know, one thing that I think what happened in between is this. Ipinakita ni Satan kay Eva, ito yung nawawala mo pag di mo yung kinain. Magiging kawangis ka ng Diyos. Alam mo ang katotohanan ng tama't mali. Parang sinasabi ni Satan, kainin mo na yan. So parang in-emphasize ni Satan, you have the choice to eat that here. Pero hindi in-emphasize ni Satan yung implication ng decision niya here, there. Na kapag kinain niya itong bunga ng kaalaman ng tama't mali, magkakaroon sila ng spiritual separation sa ating Panginoon. Para bagang sinasabi ni Satan, gawin mo na. Okay lang yan. The enemy made her realize that here is good. Pero ang enemy hindi pinakita sa kanya yung implication ng kanyang decision here, there. Yan ang deception ng marami kasama ko that we fall into. Nakakala natin yung decision natin here will not implicate us for what's going to happen there.
Tingnan nyo ang sabi ng kaaway, did God really say? Kasi i-challenge ni Satan yung alam mong salita ng Panginoon. Alam niya eh. Kaya tanong ni Satan, talaga bang sinabi? Ikaw naman, oo nga no, sinabi nga ba? Nararanasan nyo ba minsan yun? Yung kabisado nyo naman, tapos bigla sasabihin, sure ka ba? Oo nga no, sure nga ba ako? Di ba bigla kang napapatanong din sa sarili mo, sure na. Kaya po mga kapatid, going to church, listening to the Word of God, reading the Bible is an important aspect of our Christianity. You know why? Because by reading the Word of God, nalalaman mo kung ano yung tama at mali. Nalalaman mo kung anong kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Huwag lang po kayo mag-rely sa sinasabi ni Pastor Stephen o sinasabi ng kahit sinong preacher. Mag-rely kayo rito, kami nagkakamali, pero ito po ang ating tanggulan. Ito po ang basihan ng ating mga pananampalataya. Because if you are not in the Word of God, yung pera mas matimbang kaysa pagtawag. Yung pangarap mas matimbang kaysa sa purpose. Yung kasalanan mas matimbang kaysa sa freedom na ino-offer ng ating Panginoon. Always choose Jesus. Kasi ang mga pangako ni Satanas, empty. Pero ang pangako ng Diyos, full. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. And as I close this, that's in Genesis, the first book of the Old Testament. Let us fast forward to the first book of the New Testament, Matthew. And this is interesting. Yung strategy ni Satan sa Genesis, hindi nagbago pagdating ng Matthew. This time, kaharap niya ang ating Panginoong Hesus at sinubukan niyang itempt ang ating Panginoon. Gutom na gutom si Jesus sapagkat siya'y nagkatawang tao. Ang sabi ni Satan sa kanya, can you turn these stones into bread? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang tao hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita. Tingnan nyo, eternal ang purpose ng eternal. Kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Pangalawa, dinala siya ni Satan sa ibabaw ng isang building. At sabi niya, tumalon ka nga dito. Di ba nangako ang Panginoon that He will give His angels charge over you? Tingnan nyo, kahit si Satan, alam niya yung Bible verse. Alam niyo po ba na yung salita na yung He will give His angels charge over you? Nasa Bible yan, sa Old Testament. Tayo hindi natin alam. Buti pa si Satan, alam niya. Kaya hindi lahat na nagko-quote ng verse dapat pinapaniwalaan. Kahit si Satan nagko-quote din ng verse, pero tinitwist niya. At sabi niya sa Panginoon, di ba pag nagpatihulog ka, nangako ang Diyos that He will give His angels to rescue you? Eh kung ikaw si Jesus, kung nagpadaig si Jesus sa temptasyon, o nga no, nangako naman na sasagbin ako, then let's do it. Pero hindi ginawa ng Panginoon. And then, verse 8. And again, everybody say again. Wala nang lakas. Everybody say again. Again. The devil took him to a very high mountain. Watch this. And showed him all the kingdoms of the world and all their splendor. Verse 9. Ang sabi ni Satan kay Jesus, lahat to, bibigay ko to sa'yo kung yuyukod ka sa aking harapan. Nakita niyo po? Hindi niyo nakita. Ulitin natin. Si Satan, dinala si Jesus sa ibabaw ng bundok. Ipinakita lahat ng yaman ng mundo with all its splendor. Ang sabi ni Satan, lahat yan, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay yuyukod sa akin. Nakita niyo? Hindi niyo pa rin nakita. Si Satan, dinala ang ating Panginoong Hesus, Pag-Hesus sa bundok. Pinakita lahat ng yaman ng mundo. Sabi ni Satan, ibibigay ko ang lahat ng yan sa iyo. How dare he? Ibibigay niya kay Jesus yung yaman ng mundo. Anong authority niya para ibigay yung bagay na hindi naman kanya? At sa Panginoon naman talaga in the first place? Anong sinasabi ko sa inyo mga kapatid? Di ba nangako si Satan, pero yung pangako niya empty. Wala siyang authority i-fulfill at ibigay yun. Puro pangako, puro mabubulaklak na salita, pero hindi yun ang tunay na pangako ng Panginoon sa atin. Ano, pag yumuko daw sa'yo, ibibigay mo, akin to eh. Ano problema mo? Kaya ang ating Panginoon Hesus, hindi siya nagpapadaig dito. Bakit mga kapatid? Ang pangako ng tao, ang pangako ng mundo will always come up short. But the promises of God will always exceed our expectation. Amen mga kapatid. Kaya kung si Satan nangangako sa inyo, gawin mo to. Huwag ka magsimba, masasaya buhay mo.
Huwag kang lumapit sa Diyos, mas magiging malaya ang pakiramdam ng buhay mo. Anong alam ni Satan sa kalayaan? Ano yung sinasabi niya magiging malaya ka? Hindi siya ang source ng freedom. Kalokohan yun. Si Jesus ang nagbibigay ng kalayaan. Kaya pag pinangakuan ka ni Satanas, kaya kitang bigyan ng joy. Anong kaya mo akong bigyan ng joy? Si Lord lang ang kayang magbigay sa akin ng joy. Hindi ka makakapag-manufacture ng joy. Hindi ka makakapag-manufacture ng happiness. Only God is the source of joy. Kaya mo akong bigyan ng kama, pero hindi mo ko kayang bigyan ng tulog. Kaya mo akong bigyan ng pagkain, pero hindi mo ko kayang bigyan ng appetite. Because food doesn't guarantee appetite. Minsan napakasarap ng pagkain natin, wala tayong gana. Minsan ang ganda ng kama natin, hindi tayo makatulog. Because only Jesus can give you something that this world cannot. Ng ating Panginoon at sa kanyang mga sinabi. Every time na makakaranas tayo ng takot, ng anxiety, lalo sa panahon to, napakarami na namang anxious. Napakarami na namang takot. Marami tayong mga bagay na hindi tayo sigurado kung matatapos pa ba itong pandemya. Makakapagtrabaho pa ba kami ng maayos? I mean, yung negosyo ba namin ay uunlad pa? There are a lot of things na uncertain at hindi sigurado sa ating buhay. Kaya marami ang sa atin ang natatakot because we always keep on asking the question, what if? What if mawalan ako ng trabaho? Ang dami nating what if, ano? What if mawalan ako ng trabaho? What if iwanan niya ako? What if hindi kami makapagbayad ng renta? What if maubos ang investment ko? What if hiwalayan ako ng asawa ko? What if hindi ko kayaning buhayin ng aking mga anak? What if hindi ako makapag-asawa? Ang dami nating what if. And all these what ifs are statements of doubt and fear. Pero the statement of faith will always say, even if. Even if mawalan ako ng trabaho, even if malugi ang negosyo, even if magkaroon ako ng sakit, even if mag-positive ako, I believe with all my heart na meron ako laging Diyos sa tatakmuhan sa gitna ng aking pagkatakot. Mga kapatid, I just want to encourage each and every one of us, you must start trusting God because He sees your life and He sees what's coming into your life. We just need to keep trusting the Lord. Patuloy ka magtiwala because He sees your life and He sees what's coming. He sees the future. Huwag ka lang magtiwala sa Panginoon kasi nakikita ng Diyos ang present mo. Magtiwala ka kasi nakikita ng Diyos ang future natin. Hallelujah. That's why yung mga Israelites, nung sila ay dinala ni Moses, nagpadala si Moses ng 12 spiya para tiktikan ang promised land at tignan kung totoo ba talaga ang mga pangako ng Panginoon. Ang sabi ni Moses sa kanila, mamalagi kayo doon for 40 days, tignan ninyo, i-experience ninyo, i-explore ninyo yung promised land. Pagbalik nila, 10 iba report, yung 2 iba ang report. Ang sabi ng 10, hindi natin kaya. Ang city ay masyadong malaki. Ang mga kalaban ay masyadong malalakas. Hindi natin kaya because they are stronger than we are. Nung narinig ito ni Caleb and Joseph, ang sabi ng scripture, pinatahimik niya ang lahat. At ang sabi niya, no, we can certainly do it. Pareho sila ng tinignan pero magkaiba sila ng perspective. And I believe with all my heart, I can imagine the terror that the Israelites have felt. Nung naririnig nila yung report, grabe, ang lalaki nila. Grabe, ang lalakas nila. Ang mga walls nila fortified. Hindi natin sila kaya. Can you just imagine, if you are part of those 2 million Israelites, na inubos mo yung 40 years mo in the desert, that's a point of no return. Ano sasabihin sa'yo? Mas mabuti pa bumalik na tayo kasi we cannot do it. Can you just imagine the terror in their eyes? Yung takot ng mga nanay at tatay na yung future ng kanilang anak is not secure. Yung takot ng mga anak na hindi na sila makakapag-asawa. Joke lang. Na hindi na sila makakapag-aral. Can you just imagine the terror? That's why mga kapatid, I believe that through this text, magka-come tayo sa text na ito because I believe na merong sinasabi ang Panginoon sa atin dito na 3 sources ng ating fear. That all of us are going through fear. Pero sa text na ito, nakita ko may 3 bagay na pinagmumulan yung ating takot, yung ating anxiety, yung ating pagdududa. And number 1, I believe, the first source of our fear is what you see. It's about what you see. Sabi ng verse 32, and they spread among the Israelites a bad report about the land that they have explored. They have said, the land we explored devours those living in it. Watch this. And all the people we saw there are of great size. Verse 33. And we saw the Nephilim there.
We seem like grasshopper in our own eyes and we look the same to them. So ang kanilang premise, hindi natin kaya because what we saw there, ang lalaki nila, cities are fortified. No match tayo. And most of the time, the sources of our fear is what is in front of us. What we can see. If you study the text again, hindi naman nila ma-deny yung reality ng promise eh. Kasi ang sabi nila mismo, we saw the land. It is flowing with milk and honey. The promise is a reality. Pero hindi sila nakatingin sa promise. Nakatingin sila sa obstacle. Nakatingin sila sa circumstances. And most of the time, yung fear natin nag-uugat because of what we see. Nakikita mo na mismo, abot tanaw mo na, abot kamay mo na ang pangako ng Diyos, but because of the hindrances and the deception of the enemy, he is deceiving what you are seeing. Ano sabi mo? We cannot certainly do it. Ang ganda ng pangako, malaki. Sabi nila, ang laki ng higante. Ang lagi lang nila nakikita, yung gigantic na higante. Nakikita lang nila kung gaano ito kalakas. Ang nakikita lang nila yung robots na giant, pero hindi nila nakita yung kalakihan ng Diyos nila. The promise. What will you do, mga kapatid, if the promise is real, but the way is difficult? Sarap sanang pumunta ng Batanes, kaso mahal pa masahe. Ang sarap sanang pumunta. Napansin niyo ba, mga kapatid, na yung mga magagandang tanawin, madalas mahirap puntahan? Minsan bago ka makarating, mahihilo ka muna kasi sigsag yung daan. At kung hindi ka determinadong mapuntahan at makita talaga yon in person, madali ka madidiscourage sa daan. Madali ka madidiscourage ang haba ng biyahe, ang mahal ng pamasahe. And in reality, in this physical sense, parang sabihin natin, okay lang, mahal talaga, wala tayo niyan. But in the spiritual sense, can you just imagine this? Abot tanaw mo na, nakita mo. Ang reality, in fact, ang sabi ng mga spiya, here it's fruit. May physical evidence sila ng prutas, pero hindi nila nakita yung prutas. May physical, sabi ng scripture, 2 tao nagbibitbit ng prutas, ng grapes. Can you just imagine kung gaano kalaki yung grapes na yun na 2 tao pa magbibitbit? Ang sabi ng scripture, yung grapes na yon, nilagay nila, parang magtataho ba? Nilagay nila sa pole, 2 tao nagbibitbit, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Parang ganito yung picture. Ito yung grapes, andito yung isa, andito yung isa. A picture of Jesus Christ, by the way. Sabi ni Jesus, I am the vine, the grapes. He was crucified in the midst of 2 thieves. A picture of Jesus Christ. That's a picture of Jesus Christ. By the way, that's a different message altogether, pero can you just imagine 2 tao binibitbit yung grapes? Eh tayo yung grapes, di ba? 1 kilo nga, pak, andali. Imaginein mo kung gaano yung cluster ng grapes na yon, kung gaano kalaki. Pero instead na makita nila yung kalakihan ng grapes, nakita nila yung kalakihan ng giant. Ang report nila, masyadong malaki. Alam mo, unfair naman sa kanila to kasi syempre, ngayon pinag-aaralan na natin yung text. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon ng ganitong perspective ngayon, na nandun ako sa sitwasyon, ang pwede kong sabihin sa mga Israelites, hey, what they see is not my vision. I said it again. What they saw is not my vision. Hindi porket ganun na nakita nila, kailangan ganun din na makita mo. Because Satan will always show you something that will cause fear in your heart. But are you willing to fight fear through our faith? Tatandaan nyo ito, mga kapatid. Ang kasalungat ng faith rather, hindi fear. Ulitin ko ulit, ang kasalungat ng faith, hindi fear. Ang kasalungat ng faith, sight. Kaya nga sabi ng scripture, ang sabi ng 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, we walk by faith and not by, sight. Ano kalaban ng faith? Sight. Ang kalaban ng pananampalataya mo, yung realidad na nakikita natin. And can you just imagine, ilagay po natin ang ating sarili kay Daniel, na nandun siya sa harap ng lion. Nandun siya sa loob ng kalungan. There's always a temptation to be afraid. Si Moses in front of Red Sea. Si Jehoshaphat in front of innumerable army. Si David sa harap ni Goliath. Si Shadrach, Meshach, and Abednego sa harap ng apoy. There's always a temptation to be afraid because of what you see. Do you understand, mga kapatid? And I'm not discrediting kung ano nakikita ng ibang tao, but most of the time what they see must not your vision. Hindi porket ganun ang kanilang perception ay kailangan ganun din ang maging pananaw natin. We may be surrounded with uncertainty, but we are serving a God who is very certain that is the same yesterday, today, and forever. That's why lagi ko nga sinasabi sa inyo, it's not wrong sometimes to feel fear, pero huwag ka mag-dwell sa fear. Huwag ka manahan, huwag kang tumambay.
You can be in the midst of uncertainty and feel certain. Para kang bangka na nasa karagatan pero hindi puno ng tubig sa loob. You can always have that feeling. Kaya nga sabi ni Jesus mismo, Matthew chapter 19 verse 26. But Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. But with God, all things. Look at this perspective. Ang sabi ng Panginoon, sa tao, may limitasyon. Sa tao, mahirap. But with God, see that? It's not just about what you see, but what God sees. Sa pananaw mo mahirap, sa pananaw mo terminal sickness, sa pananaw mo bankrupt na, pero sa Panginoon, walang imposible. In fact, let me just encourage you this. Ang specialty ng Diyos, imposibleng sitwasyon. Yan ang, kapag ikaw ay dumadaan sa imposibleng sitwasyon, wala nang way out, wala nang tumutulong sa iyo, lahat sumuko ng tumulong sa iyo. Ang specialty ng ating Panginoon ay iparanas sa atin that with Him, nothing is impossible. Walang bundok na hindi niya kayang iurong. Amen. Walang daan na hindi niya kayang gawin. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Walang kakulangan na hindi kayang mag-provide ng ating Panginoon. With God, everything is possible. What you see creates fear. And every time you are seeing something negative, fight it with faith. Number two, it's not just what they see. Watch this, sabi ng verse 30, sabi ng scripture, nung binalita nila, the cities are fortified, the giants are strong, Caleb silenced the people. Bakit pinatahimik ni Caleb? Ayaw ni Caleb marinig nila kung ano itong mga negative reports na ito. In fact, mga kapatid, kung titignan niyo uli yung verse 32, jump to verse 32, ang sabi nila ng scripture, they spread among the Israelites a bad report. Ibig sabihin, pinagchismisan nila, pinag-usapan nila, hey, higante dun. Kaya sabi ni Caleb, shh, di po pwede yan. Because the next source of your fear is what you hear. What you hear. It's not just what you see, it's what you hear. Ang tawag ko dito, ear factor. Napansin niyo ba yung ear na sa fear? Because most of the time, ang source ng ating fear ay yung mga naririnig natin sa kapitbahay, kasinungalingan. Napansin niyo ba mga kapatid, I don't want to judge this generation kasi alam ko naman for the previous generation and maybe for the generations to come mangyayari pa rin ito. Pero ang mundo natin ay masyado ng lubog sa kasinungalingan. Alam niyo, kapag ang isang tao ay immune sa kasinungalingan, mahihirapan siyang i-discern ang katotohanan. Kaya importante mga kapatid that you always immerse yourself with the truth of God's Word. Yun lagi, kaya importante umating ka sa church kasi every time na nakakarinig ka ng Word of God, anumang situation ng buhay natin, para tayo nagiging leon at tigre, na nare-remind tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why I want to encourage everybody. Watch out kung ano ang ating mga pinapakinggan. Ang kasinungalingan pa naman ng fake news, mabenta yan. Napansin niyo ba? Mabenta yan. Pagka sinungalingan at gawa-gawang kwento, ang bilis kumalat. Pero ang katotohanan ng salita ng Panginoon, parang ayaw. Ang daming tao ngayon hindi makatulog. Ang daming tao ngayon ang laging anxious, laging fearful, nagkukos ng amnesia. Kasi nakalimutan nating pakinggan at iparinig sa ating sarili. Sometimes you have to speak and talk to yourself. And say, I know the situation is not well. But my God is in control. Your ear has to hear it. Kailangan marinig yan. It's one thing to hear God sa pamamagitan ng preaching. Kaya ini-encourage ko kayo, magkaroon kayo ng sariling devotion. Maging intimate talaga kayo kay Lord. Kasi it's one thing to hear the message from me, from other leaders, but it's another thing na ikaw mismo makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kung ang laging balita ay negatibo at nagkukos ng fear, lagi mong naririnig, it's time for you to mute all of these things. I'm not saying hindi tayo maging concerned. Pwede ka naman kasing concerned pero hindi worried. Amen? But start listening more to the Word of God. And I hear this all the time. I've been asked of this many, many times. Pastor, paano ba namin maririnig ang boses ng Panginoon? Yun nga ang problema parang mas malakas ang boses ng takot kaysa sa boses ng Panginoon. Ano ba ang pwede kong gawin para marinig ang ating Panginoon? Write it down. Write it down. If you want to hear God's Word, if you want to hear God's voice, change your proximity. Change your proximity.
I'm not saying na malayo ang Diyos. Pero I'm encouraging you na ikaw ang lumapit sa Kanya. Change your proximity. I've been reading the story of Samuel and Eli sa 1 Samuel 30. I've been reading it for a Bible study, and it's just that it fits dito sa text na binabasa natin. Kasi ang sabi ng scripture, nakahiga si Eli at si Samuel isang gabi, tumawag ang Panginoon. Pero there is a very interesting detail in the scripture na talagang, tingnan nyo ito ha, ang sabi ng verse 1, watch this, 1 Samuel chapter 3 verse 1. Are you there? Online fam, are you still with me? Is this making sense? Hallelujah. 1 Samuel chapter 3 verse 1. This is going to be good. This is going to be good. 1 Samuel 3. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. What's that? And they were not many visions. So nung panahon na narinig ni Samuel yung tinig, wala halos vision at that time. Wala halos nagsasalitang Diyos at that time. Sarap na, no? Parang you have a special privilege to hear God's word. Samantalang iba hindi naririnig. Verse 2. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, watch this, he was lying down in his usual place. So saan nakahiga si Eli? Sa usual place. Watch this, verse 3. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord. Interesting. Si Eli, nakahiga siya sa kanyang usual place, sa usual kama. Pero si Samuel nakahiga sa temple, where God speaks. Proximity is the key. Kaya narinig ni Samuel yung boses, nandun siya mismo sa lugar kung saan nagsasalita ang Panginoon. And many of us cannot hear the voice of the Lord, mga kapatid, because we are on our usual place, usual routine, usual na trabaho, usual na emosyon, usual na pakiramdam, usual na illegal na boyfriend. Hallelujah. Usual place. It's time for you to change your proximity if you want to listen and hear the voice of God. Anong kaibahan ni Eli at ni Samuel? Si Samuel, he positioned himself na yung kanyang proximity sa Diyos ay malapit. Kaya lagi ko ito sinasabi minsan, paano ko ba madidistinguish? May naririnig akong boses pero di ko alam kung kay Lord. Ay baka ibang boses yan. Baka kailangan na natin pumunta sa Mandaluyong ba? Mandaluyong ba? Ibang boses yun. And I'm very careful when I'm saying that nakakarinig tayo ng boses. Because most of the time in my life, I don't hear physical and audible voices. Pero what I'm trying to say is this, na kailangan mga kapatid, if you want to hear God's voice, you have to be in close proximity. Katulad ng nanay. Tignan nyo yung nanay, mga kapatid, yung baby. Yung baby pag pinasa sa iba, umiiyak. Pero pag binigay kay nanay, tumatahimik. O tahan na anak. Bakit? Because the baby recognizes his mother's voice kasi lagi silang close. And most of the time, we cannot distinguish God's voice because we're not close to Him. Do not expect God to talk to you when your prayer life is dead. Do you agree, mga kapatid? Everybody put that in the chat. Do not expect God to talk to you when your prayer life is dead. Shift your proximity. Para ang naririnig mo, salita ng Panginoon. Malapitan. Tignan nyo nung nagsalita ang Lord kay Elijah. Akala niya doon magpapakita sa earthquake. And sabi ng scripture, and the still small voice, whisper. Bulong lang. Hindi mo bubulangan yung malayo. Kaya minsan di mo marinig, ang layo eh. Tapos sasabihin mo, ang layo mo Lord. Hindi si Lord ang malayo. Madalas tayo ang lumayo. Pag malayo ka kay Lord, ano maririnig mo? The cities are fortified. The enemies are stronger. Kaya punong-puno ng takot. Ang layo eh. Try to shift your proximity. Try to come close to the Lord. And God will grant you boldness. Ito ang kaibahan ni Peter and John. Nung sila ay nag-share ng gospel about Jesus Christ. I just want to show you the difference. Kasi sa scripture, sa Acts chapter 3, meron silang panagaling na lumpo. You remember the story na sabi nila, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Remember that story? Viral yun. Talagang grabe yun. Scandal yun sa mga Pharisees and Sadducees.
They don't want the gospel of Jesus Christ to be preached. They don't want anybody preaching about the resurrection of Jesus Christ. And then all of a sudden, meron silang kilala na araw-araw dinadaanan ng mga Pharisees sa temple, lumpo, all of a sudden lumalakad na. Pinatawag nila ngayon to. At tinanong nila ito, sino ba ang nagpagaling sa'yo? Amen, sino ba nagbigay? And they threatened Peter and John na papatayin nila si Peter and John if they continue preaching the word. Nakakatakot kaya yung. Think about it. Think about it, that your life will be threatened because you're sharing the gospel. Hindi kasi natin mararanasan madalas yun. Kasi dito sa Pilipinas, parang, uy, word of God, share ko nga yan. Pero imagine niyo yung kanilang panahon, that they cannot even share what they have personally experienced. And Peter and John were confronted by the priest. Many people believed in Jesus already. Mega church na sila. 5,000 Christians already. At nagsimula lang sa crippled guy. Crippled guy na gumaling sa kanyang sakit. Nung humarap sila sa Sanhedrin, ang mga high priest nandoon, na-bothered sila. Bakit itong si Peter and John pinipreach ang patungkol sa ating Panginoong Yesus? And then Peter started talking and sabi niya, do you want to know kung bakit siya gumaling? He was healed because of the power of the name of Jesus. Wow! Sa gitna ng threat ng kamatayan, he even said it to their faces. Gusto niyo malaman kung bakit siya gumaling? Gumaling siya dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. And the members of the council were shocked. Nagulat silang lahat. Really? Kasi nung tinitignan nila si Peter and John, mukhang walang experience to eh. Mga mukhang walang pinag-aralan. Ang tatapang ninyo ah. Naalala niyo ba, nararamdaman niyo ba minsan yun yung parang pag mayabang, kaya naman pala may pinagkakayabangan naman pala eh. Parang minsan na bumababa yung galit mo, pero pagka alam mo namang wala lang ang pagyayabang. Ang yabang palalo. Amazed sila eh, nung nakita nila yung boldness ni Peter and John. Nagulat sila, lalo na nung sinabi ng mga Pharisees, huwag nyo na ipipreach ang gospel ah. Sabi ni Peter and John, we would rather obey God than men. Shock silang lahat eh. Because what Peter and John heard, threat. They responded with faith. They responded with faith. Ang sabi pa nga ng ibang Pharisees, masyado explosive itong mga to ah. Hindi natin to kayang i-handle. Kasi kahit sila, hindi nila ma-deny yung milagro eh. Totoo talagang nangyari. The promise is a reality, the miracle is a reality, kaya wala silang magawa, kundi pakawalan si Peter and John, basta trinetin lang nila. Wag nyo na uling babanggitin ang patungkol sa ating Panginoong Yesus. But guess what happened? Hindi sila nagpadaig sa kanilang takot. Fear did not stop them from sharing the good news because watch this, because they have the courage. They have the courage. Listen to me. I almost entitled this message, Courageous Faith, because I believe that we all need courageous faith like Peter and John. But one thing I've realized, mga kapatid, is this. Courage doesn't mean you don't feel fear. Courage just simply means you act with faith. Hindi ibig sabihin matapang ka, hindi ka nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam ka ng takot. Pero mas pinipili mong umaksyon with faith, not with fear. Even our biblical heroes, think about it. Ang mga biblical heroes natin hindi pinili because they are the richest and the smartest. Most of them were chosen because they were the most courageous. Sila yung matatapang sa kanilang pananampalataya na sabihin, even if, I know God can, sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, I know God will help us, but even if He doesn't, we will still believe in the Lord and we will never bow down to you. Anong isinasabi ni Peter and John? Lord, grant us boldness. Hindi sinabi ni Peter and John, tanggalin mo ang problema. Ang sabi ni Peter and John, Lord, in the midst of all this, we want to have the spirit of courage. Hindi namin tatakbuhan ng problema, but we will act on faith. Na naniniwala kami, Lord, na walang imposible sa iyo. We will act on faith. At sasabihin namin, Lord, grant us boldness. By the way, be careful what you prayed for. Kasi nung nanalangin sila, ng grant us boldness, think about it. Kapag nanalangin ka ng Lord, bigyan mo ko ng boldness. You are not praying for less confrontation. You are actually praying for more confrontation. Paano mo malalaman bold ka kung walang confrontation?
Paano mo malalaman bold ka kung walang problema? So every time sasabihin mo, Lord, grant us boldness, mag-ingat ka. Ingat ka dyan. Kasi you are actually praying for more trouble. Pero thank God, in the midst of that trouble, kahit ano pang parinig nila sa akin, kahit anong report, bad report, pinagchismisan nila, hindi natin kaya, we don't have what it takes. Ang sabi ni Caleb, shh, silent. We are well able to do it. Everybody say, we are well able to do it. Especially kapag you are criticized with your faith. Asama isa sa mga hinahangaan ko yung mga Kristiyanong bold sa kanilang pananampalataya. That people will silence you but you are bold enough to act on it with faith and say, my God is a healer, I believe in Jesus Christ, and I follow Jesus Christ. Oh! Oh! What should I do? I am afraid. Lord, grant us boldness. Hindi ako magpapatakot sa nakikita ko at naririnig ko. I will hold on to my faith. Oh, hallelujah. Praise Jesus. Do you feel the presence of the Lord right now? And then I will close with this. The sources of our fear is not just what you see, not just what you hear. Watch this. But also what you assume. What you assume. What you hear, what you see, what you assume. Verse 33. Verse 33. Ang sabi ng scripture, verse 33, we see, last part, we seem like a grasshopper in our own eyes and we look the same to them. Sa pananaw namin, tipaklong kami, at alam namin sa pananaw din nila, tipaklong kami. Question, saan nila nalaman yun? Saan nila nalalaman na sa tingin nila, ay tipaklong talaga sila? Assumption lang nila yun. At kaya tayo nasisimulang matakot, mga kapatid, because we are deceived. Most of the time, we are paralyzed because we are deceived with our own assumption. I said it again. I can hear from here the terror in their voices. Talaga, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. We seem like a grasshopper to them. Oh, really? Oh, really? There comes assumption. Kaya marami sa atin ng takot, nag-a-assume tayo. Sabi mo sa katabi mo, wag kang asumero. The descendants of Enoch were there. They are very strong. They are very tall. They puro very, very, very. They exaggerated their problem and underestimated their God. That's the problem, mga kapatid. Ang problema natin madalas, ine-exaggerate natin. I'm not saying na huwag niyong pansinin ang problema, pero most of the time, ine-exaggerate natin ang problema, ina-underestimate natin ang ating Panginoon. Most of the time, the sources of your fear is what you assume. Nag-a-assume ka, hihiwalayan niya na ako bukas. Meron siguro siyang babae. Meron siguro siyang lalaki. Hindi ka sure, pero that's what you thought. Asumero ka eh. May crush siya sa akin eh. Kaya ang sama ng loob mo ngayon, di ba? Kasi kaibigan lang pala tingin niya sa'yo. Sakit dan, di ba? I mean, joke lang. Dami naman dami. Tingnan nyo, we seem like a grasshopper to, watch this. We seem like a grasshopper to them. And we seem like, kami, tingin din namin, we are a grasshopper. They already assumed their defeat. Huwag na tayong tumuloy. Talo na tayo. Hindi pa nga sisimula yung laban eh. Nag-assume ka na kagad, lugi itong negosyo na to. Nag-assume ka na kagad, COVID to. They understand? Ano sources ng fear natin? Assumption. Nag-assume ka, hindi pa totoo. Pinapaniwalaan na kagad natin. Watch that verse again. Let's go back to verse 33 again. I want you to listen to this. Watch this. Tingnan niyo yung last part. We seem like a grasshopper in our own eyes. Everybody say own eyes. So kaninong perspective yon? Kanila. Last part. And we look the same to them. So, my perspective, grasshopper. Their perspective, grasshopper. May kulang na perspective, kaya sila takot. Kaya sila takot, ang tinignan lang nila, perspective nila at perspective ng isa, hindi nila tinignan yung perspective ng Diyos. Nag-assume ka agad, di mo pa nga alam yung perspective ng Diyos eh. Ina-exaggerate mo yung problema, ina-underestimate mo ang Panginoon. Hindi masama, no? Na aminin natin ang realidad, talo tayo dito. Ay, matitindi talaga kaaway. Nag-iisa tayo, we cannot do it. You cannot do it alone. Nakalimutan mo yung isa pang perspective eh.
ang isa pang perspective ng ating Panginoon. So ina-assume mo yung outcome based on your perspective. Ina-assume mo yung outcome based on your enemy's perspective. Instead na i-assume mo yung outcome based on his and believe on his perspective na sinabi ng Panginoon that thousands may fall at my side, 10,000 on my left hand, but it will not come near me. Hindi natin nag-a-assume ka pero hindi mo pinapaniwalaan yung sinabi ng Panginoon that the Lord is my light and my salvation, whom shall I be afraid? That the Lord is my shepherd, I shall not want, that He makes me light, that blessings and mercy shall follow me. All of these are God's perspective and we dwell in our own perspective. Look at the track record of the Lord sa kanila. God parted the Red Sea. God provided for 40 years. And all they see is the bigness of their enemy. Hinati yung dagat, nag-provide ng 40 years na pagkain, and yet they forget the Lord. Nung dumaan sila sa kanilang pagsubok, they always assume, we're gonna defeated. Natatalo na tayo. That's why I want to encourage you mga kapatid. Do not assume anything. Shinare ni Jenny to kanina, but I will share it again. Matthew 14. Nung nasa gitna ng bagyo ang mga disciples, ba't sila natakot? Nung may nakita silang naglalakad. They assumed. They assumed na mumu yung paparating. Sabi nila, it's a ghost. Ghost ba? Hindi, inassume lang nila. The very same God na magliligtas sa kanila, kinatakutan nila. Assumption. Watch this verse. When the disciples saw Him, another perspective, walking on the water, they were terrified. And in their fear, they cried out, it's a ghost. Everybody say, asumero. They assumed it was a ghost. Pero ano solution sa assumption? Pagpapakilala ng Panginoon. Watch this, next verse. Ang sabi ng next verse. But Jesus immediately said to them and reminded them, take courage, I am. Don't be afraid. Don't be afraid. I am. So ang assumption nyo, ghost ako. Kaya kayo natatakot. But please listen. I am. I am your deliverer. I am your healer. Most of the time, hindi natin ma-experience yung I am sa ating buhay. And if you don't experience the I am, most of the time, mga kapatid, you won't discover who I am. Madidiscover mo lang kung sino ka. Yung identity mo, ay, Christian nga pala ako. If you will experience the great I am. Ang sabi ng Panginoon, what an assurance. It's a ghost! Puro lalaki to Puro lalaki. Puro lalaki to. Multo! Sabi ng Lord, hey, take courage. It is I. What an assurance. Di nga sinabi ni Jesus, take courage, don't be afraid. Hindi, sabi ni Jesus, it is I. That's the assurance right there. Ako to. Don't be afraid. Hindi ko alam kung nararanasan nyo dati pagka elementary tayo, uwi na sa school. Tapos sinusundo tayo ng mga nanay natin. Tapos may mga estudyanteng late na susundo. Minsan naranasan ko yun eh. Hindi naman lagi. May mga rare case lang to. I think a grade 4 or something. Hindi ka papakawalan ng teacher mo hanggat wala kang sundo. Remember that time nung elementary kayo? And I remember, panghapon ako noon, gumagabi na, dumidilim na, I feel afraid. Kasi ako na lang naiwan. Then all of a sudden, in the midst of my fear, nakakita ko ng anino. Anino ng nanay ko. Alam nyo, anino pa lang ng nanay ko, it comforted me already. Anino pa lang yun. Wala pa yung substance. And when I saw her, my fear disappeared. Most of the time, kaya may fear, kaya present ang fear, kasi absent ang faith. Believe that God is with you. Believe in the Word of God that is telling you, I am the bread of life. I am the living water.
I am your deliverer. I am your comforter. I am the great I am. I will be with you. When you go through the fire, I will be with you. When you go through the waters, you will not be drowned. I will make rivers in the desert. I am that kind of God. I am the light. I am the salvation. And whom shall I fear? I am the assurance of who He is. Not just the assurance of what He can do. What is God saying to you right now? I don't know who is this for. He is saying, don't be afraid. I am in control. I am in control. God is in control. He is. He is. You cannot control what comes your way.